Hi guys, wala nang intro pa. Tungkol ito sa drone na DJI Z908 Pro mini camera drone with 4K HDR video, 80 minutes flight time, true vertical shooting, and automatic obstacle avoidance. So, itong drone na to is clone lang ng DJI, but tinalagay nila yung word na DJI. So, huwag kayo magpapalin lang dito. So, kung nandito kayo para maghanap ng drone pang adventure or pang motovlog or pang document ng mga event sa buhay, huwag nyo na itong bilhin kasi ibibigay ko sa inyo yung mga details kung bakit hindi ito maganda. So number 1, itong drone na to is toy grade lang. So hindi talaga siya ginagamit or hindi talaga siya pang professional na drone. So yung price niya is napakalayo sa price ng drone na ginagamit talaga for videos. So, ito na nga guys. So bali itong drone na to is toy grade lang. Then yung flight time niya is questionable kasi minsan actually depende yon sa hangin. Minsan 8 minutes lang, minsan 10 minutes lang. Tapos yung obstacle avoidance is may issue siya, minsan gumagana, minsan hindi. Tapos ang pinaka-importante dito yung resolution niya. So hindi siya 4K. At saka napakalabo nung videos na napoproduce niya. Mababa yung megapixels. So parang way back 2008 yung video, yung quality ng video niya. So hindi siya maganda talaga pang document ng mga event. Tapos medyo choppy pa yung kuha niya and blurry. So hindi ko na isasama pero may video ako sa dulo na pwede nyo makita doon ng partial kasi nasa cellphone lang yun. So ayun nga guys, kung naghahanap ka ng drone na pang document nyo or pang vlogging nyo, hindi ito yung swak sa inyo. Okay, so let's review this drone. Okay, so one touch take off. Landing. Okay, so okay. Take off, forward. Naman siya. So, backward, left, right. Okay naman. So, dagdagan natin yung elevation. Okay, nakataas. Okay. Okay natin. Okay naman. So, gawin natin yung speed. One touch. Backward. Bumilis-bilis naman siya. Isa pa. Third gear. Bilis. Ito na yung third gear niya. Okay naman. Tignan natin yung headless mode. Hindi gumagana yung headless mode. Hindi gumana yung headless mode. Hindi makapag-remote. Forward pa rin siya. Kasi baka hindi lang focus. Parang minsan hindi gumagana yung headless mode. Kaya natin yung roll. Kaya natin yung roll. Isa pa. Backflip. Kaya natin yung backflip. Okay naman siya.
Pero guys, kahit na ganito yung specs ng drone, kahit hindi maganda yung video quality niya, bumili talaga ako nito para may gagamitin ako pag maglalaro ako ng drone. Kasi minsan, gusto ko maglaro ng drone, pero dahil sa hindi ko pwede basta-basta lang gamitin yung mga DJI drone dahil nga sa battery, yung battery cycle. Kasi habang tumataas yung battery cycle ng battery nyo, mas bumababa yung flight time nun. So, para hindi ko siya magamit ng walang kabuluhan or ng wala naman talagang purpose, bumili ako ng ganitong drone. Kapag gusto ko magpalipad, ito na lang yung pinapalipad ko. So, in a way, nasa-save ko yung battery life nung battery ng drone ko. Tsaka may mga drone na rin akong na-try, mga toy grade drone. Isa ito sa the best na nagamit ko. Kaya hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin ito. Tsaka pala, maganda dito, pwede ka bumili ng mga peso nito pag nasira. Actually, itong drone na to, ilang beses ko na to napalitan ng propeller tsaka nung arm niya kasi ilang beses ko na to na i-crash at nasira yung mga motor nito. Pero dahil nabibili naman yung pyesa nito, Kasi na nga. bumibili na lang ako para Okay, test mapaglaruan ko flight pa rin naman tong drone na to. 1 key take off. Okay. Yan. So, stability, okay naman yung drone. Malakas lang yung hangin ngayon. Lakas lang talaga ng hangin ngayon. Ano yung drone? Yan, so, moving forward. Yan yung quality ng video na kukuha niya. Okay? So, sobrang lakas ng hangin. So ayun nga guys, yun lang naman. Salamat sa panonood ng video na to. Hindi ko na masyado i-discuss yung controls nito kasi nasa manual na yung mga controls nito. So pwede nyo na lang basahin yun. Tapos mag-install kayo ng software kung saan yun yung gagamitin nyo gamit yung mobile phone nyo para makontrol tong drone na to. So meron din siyang controller. Okay?